saktong mag-2:00 eh. At least may 3 tayo. Isa pa, Mabsat, last Mabsat ha. Last hear it. Again, sa mga bagong pasok, maraming salamat. Sa mga di pa nag-like, like and subscribe. Oh, last tayo. Last. Pinaka-last na promise. Nako, maganda tong ICI, may ebidensya na para kasuhan si Pulong ng plunder. Pagtay ka ngayon, Pulong. Hala, kakasuhan si Pulong, oh. Sige nga, ito 18 minutes. Mamaya ito, maganda kay Rimulya. May naisang bank records ni Cheese. Nako, bank record ni Cheese. Nako, ito, mas exciting to si Pulong. Sige, banat. Papasukin natin to. Si Sir Bad, Mabsat. Nako po, Pulong, may ebidensya ng ICI para kasuhan ka, putragis ka sa katiwalaan mo sa 51 billion. Nako po. O, siya. Here we go. Lagot na, paktay na. Buenos dias, buenas tardes. Noches, damas y caballeros. Ang tagal-tagal na natin dinidiscuss dito sa Vlogcaster. Tama si Anik Ukol dyan sa 51 Shout out, billion Siljan 24. flood control funds nakuha ni Mark Bon Pulong Jovi, shout out. Duterte Michael Pangan. sa Kongreso nung si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez ay majority leader sa Kongreso. Dating Speaker Romualdez ay majority leader sa Kongreso. So, looks like noon, puro hanggang usapan na lang yung 51 billion ni Pulong Duterte. Nakuha niya during the administration of former President Duterte at habang si Romualdez ay majority leader sa House of Representatives. Pero ngayon, for the first time, mukhang may mangyayari na dyan. Hindi lang discussion natin ukol sa 51 billion, kundi mukhang meron ng ebidensya na nakuha nitong sila Asurin at si Magalong working in behalf of the ICI, Independent Commission for Infrastructure. Wala ako ng tubig ko, Mabsat, tubig na ako. In fact, nakakatuwa nga ito si Pulong. Kahapon lang, galit na galit siya, china-challenge itong si Congressman Tino para pumunta daw sa Davao dahil daw mali-mali daw yung mga finding nito at recommendation para investigahan na yung mga project ni Pulong. And yet, nung dumating na nga dyan, sila Magalong at sila General Asurin, former General Asurin, galit naman mga DDS. Bakit andito kayo sa Davao? Ang problema doon sa Cebu. Isipin mo nga, tingnan mo nga talaga ito mga china-challenge sila si Tino para pumunta ng Davao. Nung pumunta ng ICI, pinapaalis naman. Doon ang sakuna sa Cebu. Doon kayo pumunta. O sabihin natin may sakuna sa Cebu. Pero bago pa man nangyari yun, naka-schedule na sila Asurin para pumunta ng Davao para inspeksyonin yung mga katiwalian sa mga project ni Pulong. Besides, equally important yung inspection sa Davao. Why? Diyan nagsimula yung lahat ng problema sa flood control. Diyan nagsimula sa nung nagkakontrata sila Diskaya sa tatay ni Bongo na si Desiderio Go para gumawa ng 800 million na project in 2017. Timothy Construction in cooperation
with or in partnership with the CLTG builders, Christopher Lawrence Tesoro Go Construction or Builders, CLTG Builders. So importante rin makita talaga kung saan nagsimula ito. Kung saan nagsimula lumaki yung mga insertions nila Romualdez at nila Cheese Escudero. Diyan yan nagsimula sa Davao. Yan during the Duterte administration. Kaya importante talaga at tama si Indigo March. Marami rin nagagalit. Pati si former mayor Rama, Marilyn Valencia, shout mayor ba out. or former mayor Rama ng Cebu, nagagalit rin kay Magalong. Nilalaglag mo na kami. Bakit pumunta ka dyan sa Davao? Actually, Sir Pan, nagulat nga ako bakit nandyan si mayor namin sa Davao. Di ba nag-resign na siya? Bakit kayo nandyan? Davao po talaga pinuntahan niya. Akala namin wala ka na sa ICI. Bakit kasama ka pa sa inspection dyan? No, tingnan mo. Pero maganda dito, sana nga ang kinalabasan nito ay end result nito ay talagang makasuhan na si Pulong Duterte. Yan ang hinihintay ng karamihan. Non-bailable. Tama. Sana pangalawang kaso na niya yan. Doon sa ang bagal-bagal nung kaso na yun sa 6.4 billion na smuggling ng shabu sa bansa. Sana ito mas mabilis aksyonan. Ay, mabilis kasi talaga yan. Itong mga issue ngayon ang flavor of the month, itong mga flood control projects. So sana i-priority na ito ng ICI at ng ombudsman para ma-file na yung information, ma-file na yung kaso sa Sandigan Bayan at dahil non-bailable ito, sana makulong na yan si Pulong. Yan, magandang pang sample talaga yan. Kung makulong si Pulong. So, yan. Utragis, kulong yung tatay niya, kulong si Pulong, makukulong din si Sara, 'di ba? Si Baste na lang, tsaka si Kitty na lang naiwan. Patragis. Panoorin natin itong video ng pagbisita, and thank you we thank ANC for this video kung saan bumisita sila at maganda yung findings nila sa mga katiwalian sa project ni Pulong. Part of sabi nga ni Congressman Tino, 4 billion pa lang ang nakita nila, pero part ito ng 51 billion nakuha ni Pulong habang presidente ang tatay niya at si Romualdez ay majority leader. Kaya nung speaker si Alan Peter Cayetano at si Alan Velasco. Okay? Na nag-term sharing. So sige, play natin to. Masabugin na yan. Ako po. Lagot ka, Pulong. Sa mga bago pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kabsat. Pasok. Andito kami ngayon sa Davao City purposely to inspect yung mga infrastructure project na ginawa dito. Rodolfo Asuridian, ICI Special Advisor. Supposedly from 2016 up to 2025. Kasama ko rito si Yusek Arthur Bisnar ng DPWH. And in-invite din namin si Mayor Benji Magalong. In-invite naman pala si Magalong. So wag na kayo magtaka, inimbita naman siya. Hindi niya pinipilit yung sarili niya para maging parte ng ICI. Inimbitahan siya ng ICI. Alright, pasok. Ating special advisor ng ICI. This is part of the turnover ng mga inumpisan niya ng mga infrastructure na imbestigahan. So pinakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materials na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. So far naka-inspect na kami ng project harak netting at Jenny Ramos, shout out. Flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na in less than 2 years
medyo nasira kaagad dito yung ano, yung nagkakaroon ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para kaagad ma-determine kung Biro nyo yung project ni Pulong, mga kapsat. Pinagyabang nilang flood control. 8 months lang, 8 months or 10 months lang tinagal. Nasira ka agad. Butragas. Hindi mo lang umabot ng 1 taon. anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Gusto kong i-emphasize na ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dixon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Ang problema po ay hindi lang sa isang lugar, pero nationwide ang problema. Kaya po nito, meron po tayong nasirang project po dito. Nasa po ni Secretary ay dahil meron ng na-aksidente dito sa makeshift wooden bridge na to, ay pagawan through DE or yung regional director natin ng isang mas permanent steel pedestrian bridge. Ayan, okay. So may magandang tanong itong si Paul Brackheimer. Di ba resign na si Magalong sir sa ICI? In fairness, hindi naman tinadyakan paalis si Magalong, siya naman nag-resign. Siguro kung sumasama man yan, pagbigyan na lang natin, baka concerned lang talaga siya bilang part of the local government officials for good governance. May organisasyon sila. At siguro dahil kasama rin sila ni Asurin sa PNP, baka mista pa sila sa PMA. So okay lang yan kasi hindi naman yan ordinary yan lugar sa Davao. Fast forward. In fact, siya nga una naka-expose niyan. So marami nagkikriticize kay Magalong, pero sa akin, kahit kinikriticize ko rin in the past dahil yung past alliances niya sa mga Duterte at questionable loyalty niya sa mga Marcoses, baka Duterte pa rin siya. Pero kung makita natin na meron naman magandang nagagawa, sige lang, hayaan natin. Baka ma-ambush pa ito si Asurin. So okay rin kung kasama siya. Kaya yun, marami maka-triggered na DDS na galit sa kanya ngayon. Problema na niya yan. So pwede rin nga natin masabi, baka itong si Magalong kung makambyo, baka nagpapakita, baka trying hard para ipakita na hindi talaga siya die-hard DDS. So pagbigyan natin. At makikita naman natin yan sa investigasyon. Kung sa investigasyon sasabihin niya ipalulusutin niya si Pulong, malalaman natin yan. Pero hindi naman niya magagawa yan kasi hindi na siya parte ng ICI. Kaya sige, pagbigyan natin, okay lang. Kung voluntarily tumutulong siya, sige lang, we need all the help we can get. Yan, So nakakatuwa dito dahil una nito, challenge ni Pulong Duterte itong si ACT Teachers Party List Rep Antonio Tino na pumunta daw sa Davao para inspeksyonan yung 121 flood control projects along Davao. Para imbestigan, nakita-kita na nailabas na kahapon yung palpak na flood control sa Davao, di ba? Wasak ka agad, anak kamot, ilang months pa lang. Davao and Matina Rivers na either ghost project daw, doble ang budget or overpriced projects na ginawa nung 2019 to 2022. 62 of these projects now of the 121 ay awarded without details. At sabi naman ni Pulong, let me make this clear. Davao City has nothing to hide. Every single flood control project along the Davao and Matina rivers was implemented, inspected, and validated by the Department of Public Works and Highways and the Commission on Audit. Sinong DPWH noon? Di ba si Mark Villar? Doon pa lang, kaduda-duda na. Sabi niya, the structures exist. They are serving the people. They are not ghost. O they exist naman, pero na-double bayat ang gobyerno dyan. Kumbaga, na-double dead. AI is generating. AI. Sabi rin niya, stop pretending this is a national audit when you keep lying your people.
retired police, recycled appointees, and non-engineers. Hindi naman non-engineers, kasama nga yung DPWH Regional Director. To Davao just to take photos beside working projects. If you want credibility, send real engineers, not political operators. Yan Na na. nibangak daw. Pero andun naman, kasama naman mga DPWH officials, so mga engineers naman yun. So eto, this is it. Finally, gumagalaw ng gobyerno. Susunod dito sana pati yung mga projects ni Bongo as requested by members of Congress rin na dapat yun ang susunod na imbestigahan kahit yung mga business groups they want Bongo to be kahit yung mga organizers ng 1 trillion march nagtataka rin sila bakit hindi pa gumagalaw to investigate also yung 7 billion anomalous projects nakuha ng pamilya ni Bongo during the time former President Duterte was mayor and during the time na presidente na siya. So that should be investigated as well. Pero maganda ito. Nauna na yung inspection sa mga project ni na 2 years pa lang ay sirang-sira na. So this is a good move on the right direction. So yan. So hanggang dito lang tayo pero before we end i-shorten ko na lang itong vlog para ma-recognize ko yung mga sumali sa atin. Sila Nestor Lamigo, salamat. Si Kayumangging Pinoy, si Buena Flor, salamat. Si Paul Brackheimer, si Tony Ninobla, si Moy ng Anggit, si Indigo March, si Mildred Rodriguez. Thank you Mildred for joining us again. Sandali, nag-alarm yung kwan ko. Yung sugar tester ko. Bakit kaya? Andali. Importante to. Saan ba yung kwan ko? Ubus na pala yung kwan ko, yung sensor ko. Magpalit na daw ako ng sensor. Okay. Sige, last vlog na natin ito anyway. Yun, si Mildred Rodriguez, dapat sabi niya, noon pa yan, kinausuhan si Polong. Ang bagal din kasi itong admin natin ngayon. Tama. Si Ina Neto, thank you. Si Monica Altares, si Jun Limcauco, si Noel Lagahino, si Chris Sobel, si Ikaw Pipa, si Ax Pet Peterson, si Chris Sobel, si Blooming Lovely, si Cecilia. Okay na tayo dyan, Sir Bad. Nangangamusta na. Ito guys, isigit natin yung palpak na flood control dyan ni Pulong mga kapsat. Ito yung 8 months lang ang tinagal ng flood control na pinagawa nila kwan dyan, nila Pulong. Ito mga kapsat. Ito. Ay, nako po. Ito na. Pasok. Alfred, pasok. Guys, andito na naman ako at eto isang shoutout muna dyan kay kay Pulong. Oy, Pulong, shoutout sa iyo yung flood control mo. Sinimula nung 2021, natapos nung 2023, syempre Natapos ng 2023. 2021, project pa ito ni Fenta. Project ni Pulong sa Matina, Davao. Natapos ng 2023. At pagkatapos lamang ng 8 buwan, ano nangyari? Di ba? Ang lupit talaga. Nasabihin na naman ito. Wala na namang kinalaman si Pulong dyan. Sige, banat. Ang lupit ninyo. 8 buwan lang ang tinatagal ng flood control. Sira agad. Agoy. Tinginang iyan, bahagi lang. Kailan na-publish yan? Kahapon lang, November 6, 2025. Flood control project in Davao City damage just 8 months after completion. Agoy! Ano ba to? Bahagi ba to ng 51 billion o separate na? Aray ko po. Hindi, bahagi pa ito kasi 2021 So, bahagi ito ng 51 billion ni Pulo. Aray ko po. Pero ang lupit, natapos ng 2023, 8 buwan, sira agad. Ibang klase talaga kayo. Davao, astig ninyo. Di ba? Kaya kayo binabaha dyan Yun lang, sa mga bobong didilis, king ina nyo, astig 8 buwan lang. Salamat. Bye. Salamat, Alfred. Mga kapsat. Paano ba yan? Paano ba yan, Pulong? Paano yan? Winnie Artos. Screambal. Paano ba yan? Elvira G. 8 months lang. Tragis.
O siya mga kapsat, 2:00 na kasi may kon tayo, no? Meron tayong mga assignment na gagawin. So again, ingat po tayo. Nagbabala ng Pangulo natin na nagdeklara na ng state of calamity sa buong Pilipinas. Mga kapsat, so, ingat-ingat po tayo, especially dito sa mga nasa Northern Luzon, Central Luzon. Ingat po tayo. Hindi po biro yung darating na bagyo ngayong Sunday ng gabi hanggang Monday po yan. So ingat-ingat po tayo. Alright? So again, maraming salamat kapsat. Maestro Polly signing off. Kita-kits tayo mamayang gabi pag uwi ni Maestro. Paalam kapsat. Bye-bye.